Yan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. We're gonna do a reading ng Bible ulit, no? So, I'm using this Bible. Yan. Holy Bible. It's an easy to read, ERV. Easy to read version. Yan po. Ito. Yan. Na pala, kung kailangan nyo tong publisher natin na to, this is under Bible League. Kita po ba? Yan, Bible League. Okay? And if you are looking for supplier ng Bible, we're also supplying the Bibles already, no? So, ang pastor po namin ay nagsusupply nito. At pag kailangan nyo po ng volume orders, kung kailangan nyo mamahagi ng Bible, hindi ka kasi kagad makakakuha ng maramihan. Pero you have to undergo parang training pa for that or seminar. So, our pastor can do that for you. And then you can purchase yung mga Bibles na ito, no? Yan, para ipamahagi po sa mga tao. Okay, so please open your Bible to Matthew 6 again. Yan, hindi ako tinatantanan ni Papa G dito eh. Matthew chapter 6. Sorry, sobrang late. Ang dami kong atraso kay Papa God. Dami ko kasing ginagawa eh. Yan, so chapter 6, no? And then verse 1. Dito, ang title natin right now is Jesus Teaches About Giving. Si Papa Gado nagtuturo about sa paano sa pagbibigay, no? Nagtuturo siya sa pagbibigay yan. Be careful, sabi. When you do something good, mag-ingat kayo pag kayo gumawa ng maganda. Don't do it in front of others so that they will see you. Huwag mo itong gagawin sa harap ng mga tao so that they will see you. Na parang tila ba na makita ka nila. Parang gano'n, no? If you do that, pag ginawa mo to, you will have no reward from your Father. Wala kang matatanggap na biyaya mula sa iyong Ama. When you give, pag kayo ay nagbigay to those who are poor, dun sa mga mahihirap, don't announce that you are giving. Huwag mong ilathala na kayo ay nagbibigay. Don't be like hypocrites. Huwag kayong maging tulad ng mga mapagpanggap. Yan, no? When they are in the synagogue, kapag sila ay nasa parang yung sa synagogue is parang temple or church of God, no? And on the streets at sa mga kalsada, they blow trumpets. Nagpapatunog, no? Before they give, so that people will see them. Nagbo-blow daw ng trumpets, no? Nihipan daw yung kanilang trumpeta ba tawag doon sa Tagalog? Before they give, so the people will see them. Yan, bago sila magbigay. Parang ina-announce, yun ang sinasabi ni Papa God, no? So, ito, binabasa ko ito ha. Alam ko, daming tatamaan ito. Ang dami kong kaibigan na vlogger, mga mahal kong vlogger na nagbibigay talaga. Kaya lang, syempre, kailangan nilang i-document para siguro na maka-gain pa sila ng reward, no? Coming from YouTube, from Facebook, from TikTok, o kung ano ba man, no? So, pinasasabi ni Papa G, no? Sorry mga fellow vlogger ko. Alam ko, love na love ko po kayo at salamat po sa lahat ng mga tulong ninyo sa ating mga kababayan. Pero may pinapasabi si Papa G, and I have to tell you this kasi ito nakasulat to sa Biblia natin, no? So yun, they want everyone to praise them. Gusto nila na lahat ng tao ay purihin sila. The truth is, ang totoo ay, that's all the reward they will get. Yun lamang ang kanilang gantimpala na makakamtan. So when you give to the poor, kaya pag kayo'y nagbigay sa mahihirap, don't let anyone know. Huwag mong paalam sa kahit sino man what you are doing, kung ano ang ginagawa mo. Your giving should be done in private. Ang pagbibigay nyo ay dapat ginagawa sa pribado. Your Father can see what is done in private. Ang Ama ninyo ay makikita kung anong ginagawa nyo sa pribado, and He will reward you. At siya'y gagantipalaan kayo. Yun. I know. Hirap, no?
Pero dapat po kasi pag tayo nagbibigay talaga, private yan, 'di ba? Sabi nga dito sa Bible don't let your right hand know what your left hand is doing, parang gano'n, no? O kung baliktad man. Basta dapat hindi, kahit ikaw na mismo, dapat hindi nalalaman na tumutulong ka, 'di ba? 'Yun ang gusto ni Papa G. Para daw yung reward mo o yung gantimpala mo tsak na makakamtam mo mula sa ating Ama. 'Yun. So, bala na kayo kung paano nyo po tatanggapin yan. Alam ko po marami tayong tinutulungan. Alam ko po marami kayong gustong tulungan din. At buong puso yung gustong itulong. Pero ang gusto ng Ama, hindi makita kung ano ang hindi makita ng mga tao kung ano ang itinutulong natin. Gusto niya pag nagdasal tayo, private lang. Ba, hindi ka kailangan pumunta sa simbahan, nagluluhod ka mula entrance hanggang harapan ng simbahan. No, not like that. Ayaw niya nga yun eh. Sabi nga gusto niya pag nagdasal ka pribado. 'Di ba? Pag tumulong ka, pribado din. So, yun. Di ko po alam kung paano nyo to tatanggapin, pero yun po ang pinapasabi. That's why I'm telling you. Alam ko pong medyo in our days and time right now, talagang nagagamit natin yung mga platform na yan para makatulong, no? Pero yun po ang sabi. So, I'm just sharing it. Yan. So, again, meron nag-prophesy na the 23rd or itong September would be our end times. Yun po, dapat kahapon ko pa to sinabi o nung isang araw, hindi ko lang nagawa. So, hindi po totoo yun, yung propesya na yun, na darating na yung dilubyo, no? Hindi po totoo yun. Ang nagpakita po sa kanila sa panaginip nila na may dilubyo is demonyo po ang nagbigay nun. Yun ang sabi ni Papa God, no? Hindi daw galing yun sa kanya. So, yung dilubyo na yun, yung propesya na yun, hindi yung totoo, hindi yung nagmula kay Papa G. And ano pa ba? Dami kasi pinasasabi. For our elderly, yan. Ito dapat isang buong vlog to para sa matatanda, no? Kahit na daw po nakahiga kayo sa inyong mga kama, di na kayo nakakatayo, pakiramdam nyo mahina na kayo, nawala na kayong boses sa inyong mga anak, apo, 'di ba? Asawa, lagi na lang kayong sineset aside. Yan. Nasa kotse ka man mo na mag-isang pumupunta sa iyong laboratories, exams, and everything. Yung tinatago nyo po na karamdaman nyo, cancer, yan, nasa stage na kayo ng kumpang ilang stage na, 3 or 4, na umiiyak ka, yung dinadamdam mo sa sasakyan mo na yan, na tinatago mo sa mga anak mo. God is saying na He sees you and He loves you, and you don't have to give up. Yun, no? Yung karamdaman na binibigay niya sa'yo is a trial. Yan. He wants to see kung hanggang saan ka kakapit sa kanya, no? Kayo po ang magbabago ng takbo ng buong clan nyo, ng buong generasyon nyo or generation nyo. Nasa sa inyo po yung susi. Yan, nakikita ba? Nasa inyo yung susi. Kasi pag ngayon, pinakita nyo sa mga apo nyo, sa anak nyo, na mahal nyo si Papa God at kumakapit kayo sa Kanya hanggang to your very last breath, na na-impart nyo sa puso nyo si Papa God sa kanila hanggang sa kahuli-hulihan na henerasyon nyo, kakapit po sila sama. It would bring an impact to them. But right now, kung ngayon suko ka na, maaaring magulat ka na yung anak mo wala na sa Panginoon, yung apo mo wala na sa Panginoon, kasi ngayon pa lang sumuko ka na or nag-give up ka na. So I'm lifting you, chosen ones, to come back to your senses.
You are restored. You are healed. God is saying to you that He loves you and He would never leave you. Kahit pakiramdam mo mag-isa ka lang. Mahal na mahal ka ng Diyos. Please, yung mga nakagawa ng masama, alam niyong may nagawa kayong mali. Alam niyong may nagawa kayong hindi tama. Habang humihinga pa po kayo. Alam niyong may mga secrets. Alam niyo pong may mga dapat kayong ibigay na hindi niyo binigay at hinold niyo. Alam niyo pong may mga lihim, no? May mga, how do you say it? May mga yung parents mo may iniwan sa'yo. Okay? Parang ganon, may iniwan sa'yo na hidden wealth or hidden property that should be under your name. Alam niyo po na hinohold nyo yung mga yun at ginagawa nyo ng paraan para mapunta sa iba at binabago nyo kung ano yung will ni Papa G. Good luck po talaga kasi galit po siya. Gusto niya ibigay nyo kung kanino po nararapat yun, 'di ba? Huwag po natin baguhin kung ano po yung itinakda, 'di ba? Kung kanino yung pera na yan, kung kanino yung property na yan, kung kanino yung insurance na yan dapat mapunta, kung sinong beneficiary, ibigay nyo po. Alam nyo may mga anak, kapatid kayo sa labas, kailangan po biyayaan nyo rin po sila. Hindi po pwedeng solohin yan, no? Pag sinolo nyo po yan, the wrath of God would be upon you. Kasi hindi yan yung gusto ni Papa God. Gusto niya mapunta yan sa rightful heirs. Yan. Sorry kung mali yung pronounce ko sa rightful heirs. Basta ganon. Nabubulol ako dun eh. Sorry. Gusto niya mapunta yan sa nararapat na taong itinakda kung saan dapat yung mapunta. Okay? You know why? If you hold it, konsensya mo, hindi ka patutulugin. Pangalawa, sickness, dadapo sa'yo, magugulat ka na lang, bigla ka may stage something cancer. Hindi ko kayo tinatakot ha. Ito sinasabi ko kasi sinabi din sa akin, nabasa ko rin, yung kamay ni Papa G. Di ba sabi nga, are your arms stronger than mine? Tinanong niya, di ba? Is your voice as loud as thunder as mine? Parang ganun eh, di ba? So yun, sabi niya na hindi ka mas malakas sa kanya. Ibigay mo kung ano nararapat. Huwag mo yan i-hold. Mamamatay tayo lahat, 'di ba? Yung kayamanan hindi natin madadala yan sa langit. Paano ka mapupunta sa langit kung alam mo ngayon pa lang may ginagawa ka hindi maganda? Hindi ka pa humihingi ng patawad. So I want you to ask for God's forgiveness sa mga nagawa mong mali. Come back to Him. Read the Bible, 'di ba? Gawin mo kung ano yung tama. Huwag kang gumawa ng mali. Kasi alam mo naman kung anong tama. Matanda ka na. No? So, yun. So, I'm gonna pray for you kasi medyo mahaba na yung video. Please, share what you have. Share your blessings. Once you share your blessings, yung blessings yan, babalik po sa inyo yan. Okay? Huwag nyo pong i-hold. No? Magkakamolds lang yan. Sabi sa Bible, share what you have. Sige. Lalo na sa mga may kaya, no? Kung kaya nyo tumulong sa mahirap, tumulong kayo. Don't show everyone kung ano yung tinutulong nyo. Huwag nyong i-announce. Yun ang sabi. So let's pray. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humingi po ako ng tawad. Sobrang lakas. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi yung mga nanonood, nararamdaman ko po, Thank you for your presence.
Humingi po kami ng tawad sa lahat ng kasalanan namin. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Yun. So, another vlog, another video. Nabubuhay po sa inyo. I'm sorry kung may mga tinamaan tayo, but I have to do this. This is the will of God, so I'm just doing what He's telling me. So, yun. Any prayer request, you can put a comment down below. Hingi po kayo ng prayers. Pagpe-pray po namin kayo lagi. Every day po nagpe-pray tayo. And, ano pa ba? Doon sa mga hindi pa namin subscriber, please like and do share yung ating mga videos po sa ating mga kaibigan, pamilya, kapatid, everyone na nangangailangan nito, di ba? So till our next video, ciao.